Bago pa man ang seremonya, kinuha ng aking biyenan ang isang listahan at binasa ang 6 na kondisyon para sa nobya. Bawat punto ay mula sa magkakaibang kamag-anak. Tumango ang mga bisita, nanatiling tahimik ang nobyo, at nang hawakan ko na ang mikropono, natigilan ang buong bulwagan. Maligayang pagdating sa aming channel, ang pagbabago ng tadhana. Bago tayo magsimula, mangyaring i-comment kung saan kayo nanonood. Interesado kaming malaman. Nawa'y masiyahan kayo sa pakikinig sa kaakit-akit na kuwentong ito. Sa edad na 28, isang bagay ang natitiyak ni Maya Santos. Sa sarili niya lamang siya maaaring umasa. Hindi dahil sa sinira siya ng buhay, kundi dahil maaga siyang tinuruan nito. Pumanaw ang kanyang ina noong siya ay 11 taong gulang. Hindi dahil sa matagal na karamdaman, hindi sa isang aksidente. Isang umaga, hindi na lang siya nagising. Aneurysm, sabi ng mga doktor. Nakatayo noon ang kanyang ama sa pasilyo ng ospital. Hawak ang kamay ng anak at tahimik. Halos hindi na ito nagsalita sa buong taon na iyon. Naghahanda siya ng almusal, naghahatid sa eskwela. Tinitingnan ang mga takdang aralin at sa gabi, nauupo sa kusina at nakatitig sa pader. Hindi ang mga luha ang natandaan ni Maya sa kanyang ama. Ni minsan ay hindi niya ito nakitang umiyak kundi ang katahimikan na iyon. Siksik at mabigat, tulad ng hamog sa umaga ng Bagyo. Si Victor Santos ay isa sa mga lalaking tahimik na dinadala ang kanilang pighati at pagkatapos ay tatayo at kikilos. 6 na buwan matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, ibinenta niya ang kanilang lumang apartment, umutang sa bangko, at nagbukas ng kanyang unang karinderya maliit para sa 12 mesa sa isang maliit na espasyo malapit sa palengke. Siya mismo ang nagluluto dahil wala siyang pambayad sa kusinero. Pagkatapos ng klase, dumarating si Maya para gawin ang kanyang takdang aralin sa isang mesa sa sulok. At kapag tapos na, tumutulong siyang magpunas ng mga baso at magtiklop ng mga napkin. Sa kanyang 16 na kaarawan, ang karinderya ay naging isang ganap na restaurant. At pagsapit ng kanyang 20, 3 na ang puwesto ni Victor. Hindi ito isang imperyo, ngunit isang matatag at tapat na negosyo na itinayo sa 16 na oras na trabaho at katigasan ng ulo. Hindi siya pinalaki ng kanyang ama sa pera. Nang pumasok si Maya sa law school, sinabi nito, "Mag-aral ka, iyan ang tanging bagay na hindi mananakaw sa iyo. Ang bahay at kotse. Pagtrabahuhan mo, may mga kamay at ulo ka." Nagtampo siya noon. Ang mga kaibigan niya ay tumatanggap ng mga kondo, kotse, at baon mula sa kanilang mga magulang. Ngunit walang silbi ang pakikipagtalo sa kanyang ama. Hindi siya nagsalita dahil sa karamutan, kundi dahil sa prinsipyo. At ang prinsipyong ito, sa paglipas ng panahon, ay tumatak ng malalim kay Maya, na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Pagkatapos ng unibersidad, nagtrabaho siya ng 3 taon sa isang malaking law firm sa Makati. Isa sa mga lugar kung saan ang mga junior associate ay nag-overtime hanggang hating gabi, habang ang mga partner ay nagmamaneho ng mga kotse na ang halaga ay katumbas ng taunang sahod ng buong departamento. Nagtiis si Maya. Hindi nagreklamo. Mabilis natuto. Ngunit sa isang punto, napagtanto niyang itinatayo niya ang pangarap ng iba at gusto niyang magtayo ng sarili niya. Sa edad na 26, umalis siya at nagbukas ng sariling consulting practice. Maliit lang siya, ang kanyang assistant na si Olivia, at isang inuupahang opisina sa 2 palapag ng isang lumang gusali. Ngunit nasa pinto ang kanyang apelyido, at bawat pisong kinikita niya ay napupunta sa sarili niyang bulsa. Binili niya ang kanyang kondo sa edad na 27, isang 1-bedroom unit sa isang lumang gusali sa sentro ng lungsod, na may matataas na kisame at makalumang sahig na gawa sa kahoy. Sapat lamang ang pera niya para sa pagsasaayos ng kusina at banyo, kaya sa loob ng 6 na buwan, ang kanyang silid ay may mga hubad na pader at isang kutsyon sa sahig. Ngunit iyon ang kanyang kondo, binili gamit ang sariling pera. Walang utang, walang tulong, walang salamat papa.
Nang dumating si Victor para sa housewarming, nilibot niya ang mga silid, hinawakan ang pasimano, tumingin sa bintana kung saan tanaw ang parke, at sinabing, maganda ang tanawin. Para sa kanya, iyon na ang pinakamataas na papuri. Nagkaroon si Maya ng sariling ritual. Tuwing umaga, nagtitimpla siya ng kape sa isang lumang takure, ang tanging bagay na naiwan mula sa kanyang ina, at iniinom ito habang nakatayo sa bintana. Nang hindi nagmamadali, nang hindi tumitingin sa telepono, simpleng nakatingin lang sa mga puno sa parke at sa mga taong dumadaan sa ibaba. Ang 10 minutong iyon ang kanyang angkla, ang kanyang munting isla ng katahimikan, bago ang isang araw ng trabaho na laging puno, maingay, at mapaghamon. Aksidente niyang nakilala si Miguel, tulad ng karaniwang nangyayari sa mga pagkikita na magpapabago sa iyong buhay. Ang kaibigan niyang si Marian, na kasama niya mula pa noong unibersidad, ay nagdiriwang ng kanyang ika-30 kaarawan sa isang inuupahang loft na may mga brick na pader at mga ilaw na nakasabit. Maraming tao. Malakas ang musika. At paalis na sana si Maya. Nang sa bar ay mabangga niya ang isang matangkad na lalaki na may dalang 2 baso ng alak at halos matapunan ang kanyang damit. Pasensya na, sabi nito, at agad nang ngumiti na, para bang walang masamang nangyari. Pero sa totoo lang, iyon ang paraan ko para makipagkilala. Medyo malamya, pero epektibo. Napangisi si Maya. Gasgas na ang linya. Ngunit ang boses niya ay kaaya-ayang pakinggan. Mababa, kalmado. May kumpiyansa ng isang taong sanay na pinakikinggan. Miguel Reyes. 32 taong gulang. Pinuno ng isang departamento sa isang construction company. Negosyo ng pamilya. Paglilinaw niya ng may pagmamalaki na hindi niya sinubukang itago. Itinatag ni Papa, ako ang nagpatuloy. Sa ngayon, departamento pa lang, pero malapit nang lumaki. Isa siya sa mga lalaking kayang punuin ang isang silid, malapad ang balikat, tuwid ang likod, at may ugaling magbukas ng pinto at mag-alok ng Amerikana. Makalumang maginoo, o isang bihasang kopya, sa kanilang unang date. Hindi siya sa restaurant inimbitahan, kundi sa isang paglalakad sa Baywalk sa gabi. Hindi siya dumating na may dalang bouquet, kundi isang basket na yari sa yantok na puno ng mga bulaklak sampagwita. Ilang-ilang. At iba pang maliliit na bulaklak na hindi alam ni Maya ang pangalan. Hindi ko gusto ang mga rosas, sabi niya habang inaabot ang basket. Masyado silang predictable. Tulad ng hindi ko gusto ang mga babaeng predictable. Kinuha ni Maya ang basket. Inamoy ang mga bulaklak at naisip, handa na ang linyang ito. At tiyak na hindi ito ang unang basket. Ngunit mayroong isang bagay na nakakabighani at mainit dito. Nag-effort siya. At kitang-kita iyon. Ang unang 4 na buwan ay ang mga uri ng alaala. Nababalikan mo ng may masakit na lambing. Dahil alam mo kung saan ito natapos. Ngunit noon, hindi mo pa alam. Tumatawag si Miguel tuwing gabi. Eksaktong 9:00, na parang naka-schedule. Hindi lang basta kamusta, kundi nakikipag-usap ng kalahating oras. Nagkukuwento tungkol sa kanyang araw, at nagtatanong tungkol sa kanya. Dinadala niya si Maya sa Tagaytay tuwing weekend. Tumutuloy sa maliliit na hotel, nag-iihaw ng barbecue, at naglalakad sa mga landas sa gitna ng mga puno ng pino. Minsan, nag-ayos siya ng hapunan sa rooftop ng isang restaurant. Isang mesa, para sa 2, mga kandila, at tanawin, nang kumikinang na lungsod. Nakaupo si Maya sa tapat niya at iniisip. Heto na, ito na ang kulang sa akin. Sinasabi niya ang mga tamang bagay. Napakatama na minsan ay parang natutunan niya ang mga ito mula sa isang libro. Gusto kong maramdaman mong protektado ka. Sa akin, hindi mo kailangang mag-alala. Para kang nasa likod ng isang pader na bato. Nakikinig si Maya at nahuhuli ang sarili sa isang magkasalungat na pakiramdam. Sa isang banda, init at ginhawa mula sa mga salitang iyon. Sa kabilang banda, isang bahagyang kirot na parang may hindi tumutugma. Sanay siyang hindi nasa likod ng pader na bato, kundi siya mismo ang pader para sa kanyang sarili. Ngunit mas malakas ang pagnanais na magtiwala kaysa sa pag-iingat.
Isang detalye ang pumukaw sa kanya noon pa man. Sa mga unang buwan, bagamat hindi niya ito binigyan ng pansin. Halos hindi nagtatanong si Miguel tungkol sa kanyang trabaho. Hindi kumusta ang araw mo sa opisina? O kamusta ang practice mo? Hindi magkuwento ka naman tungkol sa kaso mo. Kaya niyang magsalita ng kalahating oras tungkol sa construction, sa mga kontrata, sa kung paano nagpasya ang kanyang ama na palawakin ang kumpanya. At kapag si Maya na ang nagsisimulang magkuwento tungkol sa kanya, nakikinig siya ng magalang, tumatango, ngunit ang kanyang mga mata ay nasa malayo. Ngunit kapag tungkol sa pamilya, nagsasalita siya ng may sigasig, na may espesyal na pagmamalaki, nakahalintulad ng pagsamba. Ang tatay ko, isang taong makaluma, paulit-ulit na sinasabi ni Miguel. Sa aming pamilya, lahat ay tunay, hindi tulad ng mga moderno ngayon, kung saan bawat isa ay para sa sarili. Sa amin, mayroong paggalang, kaayusan, mga tradisyon. Tumango si Maya. Nagustuhan niya ang ideya ng isang malaki at matatag na pamilya, isang bagay na hindi niya kailanman naranasan. Matapos mamatay ang kanyang ina, ang kanilang pamilya ay naging 2 tao na lang. Siya at ang kanyang ama. Walang maingay na salo-salo. Walang mga kamag-anak sa hapagkainan. Walang pakiramdam ng isang angkan, isang lipi, isang sandigan. At nang ilarawan ni Miguel ang pamilyang Reyes nagkakaisa, magkakasama, may mga pananghalian tuwing linggo. At magkakasamang pagdiriwang, tinitingnan ni Maya ang larawang iyon, na may gutom ng isang taong matagal nang hindi pinapakain. Ang unang pagbisita sa mga Reyes ay nangyari pagkatapos ng 5 buwan. Inihanda siya ni Miguel ng maaga. Si Papa, strikto pero makatarungan. Si Mama, ang puso ng pamilya. Ang kapatid kong si Lara, tahimik pero mabait. Magugustuhan mo sila. Ang kanilang bahay ay nasa isang subdivision sa labas ng lungsod, isang 2 palapag na bahay na gawa sa beige na ladrilyo. May mga bakal na tarangkahan at isang maayos na pinutol na damuhan. Lahat ay sumisigaw ng karangyaan, ngunit hindi nagyayabang ito ay matatag na kasanayan. Binuksan ni Teresita Reyes ang pinto, isang pandak at medyo matabang babae na may kulot na buhok at isang apron na may mantsa ng tomato sauce. Niyakap niya si Maya, ngunit parang formal, tulad ng pagyakap sa mga hindi kilalang bata sa isang pagtatanghal. Ang mga kamay ay dumapo sa kanyang mga balikat at agad ding inalis. Tuloy. Nakahanda na ang mesa. Pero hayaan nating si Enrique ang unang umupo. Ayaw niyang may nauuna sa kanya. Si Enrique Reyes ay nakaupo sa dulo ng mahabang mesa. Isang malaking lalaki na may kulay abong buhok, mabigat na panga, at tingin ng isang taong sanay na tumatayo ang lahat sa kanyang pagdating. Hindi siya tumayo para salubungin si Maya. Tumango lamang at itinuro ang isang upuan. Upo ka, Hija. Magkuwento ka tungkol sa sarili mo. Hindi ikinagagala kitang makilala. Hindi masaya kaming makita ka diretso sa punto, parang isang job interview. Sunod-sunod ang mga tanong. Saan ka nagtatrabaho? Magkano ang kinikita mo? May sarili ka bang ari-arian? Saan mo nakikita ang sarili mo sa loob ng 5 taon? Ilang anak ang gusto mo? Kalmado namang sumagot si Maya. Walang hamon ngunit walang pagsisipsip. Nang banggitin niya ang kanyang sariling practice, ngumisi si Enrique at sumandal sa kanyang upuan. Ay, pansamantala lang yan. Pag nagkaanak na kayo, titigil ka rin. Lahat naman, tumitigil. Mula sa kusina, ay agad na narinig ang pagsang-ayon ni Teresita. Oo naman. Siyempre. Ganon ang tama, ang mga anak, ang pinakamahalaga. Si Lara ay nakaupo sa kabilang dulo ng mesa, payat, maputla, na may maitim na bilog sa ilalim ng mga mata na hindi maitago ng makeup. Sa buong hapunan, halos 10 salita lang ang kanyang sinabi. Ang kanyang asawa na nalaman ni Maya kalaunan, na nagngangalang Omar, ay nakaupo sa tabi niya, at tahimik din, ngunit ang kanyang katahimikan ay iba. Hindi pinipigilan, kundi walang pakialam.
Pauwi. Tinanong ni Maya si Miguel. Lagi bang ganyan kaprangka ang tatay mo? Tumawa si Miguel at tinapik siya sa tuhod. Ganyan lang talaga siya. Prangka magsalita, makaluma, pero aprobado ka sa kanya. Sinabi niya sa akin kanina, ayos na babae. May utak. Nainsulto si Maya sa salitang aprobado. Para siyang dumaan sa isang pagsusuri. At ang resulta ay hindi nakasalalay sa kanya, kundi sa desisyon ng iba. Ngunit nanahimik siya. Iniisip, ibang henerasyon, ibang ugali. Hindi naman lahat ay tulad ng tatay ko, na hindi kailanman tatawaging ayos na babae ang isang matandang babae. Ang mga sumunod na pagkikita ay nagpatibay lamang sa kanyang unang impresyon. Sa ikalawang hapunan ng pamilya, dinala ni Teresita si Maya sa isang tabi para raw ipakita ang mga bagong kurtina at may pagkakaibigang sinabi. Ikaw, Maya, marunong ka bang magluto ng sinigang? Sanay si Miguel sa luto namin. Yung maasim talaga at may gabi. Tuturuan kita kung gusto mo. Tumango si Maya at ngumiti. Bagamat may bahagyang inis sa loob niya, hindi dahil sa sinigang sa katunayan. Mahusay siyang magluto nito, kundi dahil sa tono, na parang isang inspektor, na sinusuri ang kanyang mga kwalifikasyon. Sa mesa, si Enrique ay patuloy na nakikipag-usap lamang sa mga lalaki, tinatalakay ang politika, negosyo, konstruksyon. Napapansin lamang niya ang mga babae kapag may kailangang iabot, alisin, o dalhin. Si Teresita ay tumatalon sa unang tingin pa lang. Si Lara ay medyo mabagal na tumatayo, at sa bawat pagkakataon, nahuhuli ni Maya ang naghihintay na tingin ng kanyang biyenan. Oh, ikaw din! Kumilos ka. Isang sandali, ang partikular na tumatak sa kanyang isipan. Sa ikatlong hapunan, habang tinutulungan ni Maya si Lara na maghugas ng pinggan sa kusina ang mga lalaki ay nagkakape sa dining room. Siyempre hindi nag-alok na tumulong biglang lumingon si Lara sa kanya. At mahinang sinabi, halos pabulong, matatag ka, mabuti yan, itago mo lang sa sarili mo. At agad siyang bumalik sa lababo, na para bang walang nangyari. Hindi naintindihan ni Maya noon. Inakala niyang isang papuri kakaiba. Malamya, ngunit isang papuri. Salamat, sagot niya. Hindi sumagot si Lara. Binuksan lang ng mas malakas ang gripo. At ang ingay ng tubig ay nagtakip sa katahimikan sa pagitan nila. Sa bahay, habang nakahiga sa kama at nakatingin sa kisame, paulit-ulit niyang iniisip ang pariralang iyon. Itago mo lang sa sarili mo, hindi wag mong iwawala, hindi panindigan mo, kundi itago mo sa sarili mo. Na para bang may alam si Lara na hindi pa alam ni Maya, na para bang nagbababalas siya. Dito, hindi nila papahalagahan ang lakas mo. Susubukan pa nilang burahin ito, ngunit iwinaksi ni Maya ang isipang iyon. Humarap sa kabilang panig, niyakap ang unan, at naisip, bawat pamilya ay may kanya-kanyang kakaibahan. Ang mahalaga ay si Miguel. Mahal ako ni Miguel, sapat na iyon. O, nagpropose si Miguel sa pagtatapos ng Setyembre, nang ang hangin sa tabing dagat ay amoy basang dahon. 9 na buwan ng pagkakakilala, sapat na para masanay sa isang tao, at hindi sapat para lubusang makilala siya. Ngunit hindi iyon iniisip ni Maya noon. Naglalakad sila sa tabi ng dagat. Ang araw ay lumulubog sa likod ng tulay, na nagkukulay kahel sa tubig. Biglang huminto si Miguel. Hinawakan ang kanyang mga kamay, at sinabing, sandali, may kailangan akong gawin bago pa ako magbago ng isip dahil sa kaba. Kinuha niya sa bulsa ng kanyang jacket ang isang maliit na kahon na balot sa pelus, madilim na asul, at lumuhod. Maganda ang singsing. Manipis. Ginto. Na may maliit na bato. Na sumalo sa huling sinag ng papalubog na araw. At kumislap na parang kumindat. Ako mismo ang pumili nito, sabi ni Miguel. At sa unang pagkakataon, ay nanginig ang kanyang boses. 3 alaherya ang pinuntahan ko. Gusto kong maging katulad mo maganda at walang labis. Nakatayo si Maya at nararamdaman ang paghampas ng hangin sa kanyang damit, ang pagdaan ng isang siklista, at ang musikang nagmumula sa bukas na bintana ng isang cafe.
Ang mundo sa paligid ay nagpatuloy, habang siya ay nakatayo sa sentro nito at kailangang sumagot. Sinabi niya, "Oo." Hindi dahil sigurado siya. Walang sinuman ang 100% na sigurado, at naiintindihan iyon ni Maya. Sinabi niya, "Oo," dahil gusto niyang maniwala. Maniwala na ang pag-ibig ay sapat na dahilan na siya, isang matanda, matalino, at independiyenteng babae, ay kayang magtakda ng mga hangganan, na ang mga tradisyon ng pamilyang Reyes ay mga palamuti lamang, at sa likod ng mga saradong pinto, ang kanilang buhay ni Miguel ay magiging sarili nila. Sinabi niya, "Oo," dahil din sa isang malalim na bahagi ng kanyang pagkatao na hindi sumusunod sa lohika at legal na edukasyon, ay desperadong hinahangad niya ang isang bagay na hindi niya kailanman naranasan, isang malaking pamilya, isang maingay na hapagkainan tuwing may pagdiriwang, isang biyena na tatawag tuwing linggo. Ang pakiramdam na sa likod mo ay hindi kawalan, kundi mga tao. Tumayo si Miguel, isinuot ang singsing sa kanya, niyakap siya, at nanatili silang ganoon hanggang sa sumindi ang mga ilaw sa kahabaan ng daan. Ang kulay kahel na araw ay nawala sa abot tanaw, at ang tubig ay naging itim. Idinikit ni Maya ang kanyang pisngi sa dibdib ni Miguel. Pinakinggan ang tibok ng kanyang puso at naisip, ngayon, magiging maayos na ang lahat. Ang paghahanda sa kasal ay nagsimula 1 linggo pagkatapos, at agad itong naging isang balakid, kung saan ang balakid ay ang pamilyang Reyes. Una, ang isyu ng restaurant. Nakahanap si Maya ng isang magandang lugar sa sentro ng lungsod. Isang bagong restaurant na may mga panoramic window at isang open kitchen kung saan nagluluto ang chef sa harap ng mga bisita. Nagustuhan niya ang lahat. Ang menu, ang ilaw, ang anino mula sa matataas na bintana. Ipinadala niya kay Miguel ang mga larawan at ang link. Sumagot siya ng isang smiley at ang salitang maganda. Ngunit kinabukasan ay tumawag siya na may ibang boses, hindi ang malambing na boses sa gabi, kundi isang tensyonadong boses na para bang nagsasalita siya habang nakakagat ang panga. "Maya, may problema. Nalungkot si Mama dahil sa restaurant. Sa aming pamilya, lahat ng pagdiriwang ay ginaganap sa Villa Reyes. Alam mo na, yung sa may abenida, doon din ang kasal ni Lara. At ang anibersaryo ni Papa." Sabi ni Mama, "Tradisyon daw. Pwede bang magbigay ka na lang?" Mahalaga talaga ito sa kanya. Nanahimik si Maya ng 5 segundo. Pagkatapos ay nagtanong, Ikaw? Aling restaurant ang gusto mo?" Isang sandaling katahimikan. "Ako? Sa totoo lang, wala akong pakialam. Pero matutuwa si Mama. At si Papa, para rin sa Villa Reyes. Doon. Lahat pamilyar." "Subok na." Nagbigay daan si Maya. Iniisip, ang restaurant ay restaurant lang. Hindi ito mahalaga. Ang mahalaga ay kung sino ang kasama mo. Hindi kung anong kurtina ang nasa bintana. Tumawag siya sa bagong restaurant. Humingi ng paumanhin. At kinansela ang paunang reserbasyon. Ang manager ay bumuntong hininga at sinabing, nangyayari talaga yan. Pagkatapos ng 2 linggo. Ang mga bulaklak naman, gusto ni Maya ng mga peony at eucalyptus. Malambot at pastel ang kulay. Ipinakita niya ito sa florist. Nagumuhit ng isang sketch. Inaprubahan ito ni Maya. Ngunit pagkatapos ay direktang tumawag si Teresita, hindi kay Maya, kundi kay Miguel, at sinabing ang mga peony ay hindi seryoso, na sa isang kasal ay dapat may mga puting rosas, klasiko, tulad ng sa mga disenteng tao. Ipinasa ito ni Miguel. Napakagatlabi si Maya at pumayag. "Rosas." "Sige, rosas na lang." Sumunod ang seating arrangement. Gumawa si Maya ng plano. Inayos ang mga mesa. Isinasaalang-alang kung sino ang magkakakilala at kung sino ang hindi dapat magkatabi. Ipinadala niya ito kay Teresita para sa pag-apruba, hindi dahil sa tingin niya ay kailangan, kundi dahil hiniling ni Miguel. Binago lahat ng biyenan.
Ang mga kamag-anak ni Maya ay napunta sa dalawang malayong mesa, malapit sa pader, habang ang mga sentrong mesa ay eksklusibong para sa mga reyes. Si Nadine, pinsan ni Maya, ay napasinghap nang makita ang plano. Ano to? Ipinatapon tayo. Parang mga extra lang tayo dito. Nanahimik si Maya at hinayaan na lang. At pagkatapos ay nangyari ang tungkol sa damit. Dito sana huminto si Maya. Ngunit hindi siya huminto. Pinili niya ang damit kasama si Nadine. Nagpunta sila sa 3 bridal shop, nagsukat, kumuha ng litrato, nagtawanan. Natagpuan nila ang perpektong damit, kulay krema, off the shoulder, na may manipis na puntas sa dibdib na sumasalo sa liwanag. At ikinakalat ito sa maliliit na kislap. Nakatayo si Maya sa harap ng salamin. At sinabi ni Nadine sa likod niya, "Ito na yon, isa kang reyna diyan." Tiningnan ni Maya ang kanyang refleksyon. At sa unang pagkakataon, sa mahabang panahon, hindi niya nakita ang isang abogada, isang anak, o isang negosyante, kundi isang babae na ikakasal. At gustong maging maganda, ipinadala niya ang larawan kay Miguel. Sumagot siya, "Wow! Ikaw ang pinakamaganda." Ngunit pagkatapos ng 3 oras, tumawag siya ulit. Ang boses, yung pamilyar na pilit. "Maya," sabi ni Mama, "malaswa daw ang off the shoulder sa kasal. Hindi raw maiintindihan ng mga matatandang bisita. Si Lara daw, sarado ang damit. Dapat ikaw din." "Miguel," putol ni Maya. "Damit ko ito. Kasal ko ito. Katawan ko ito. Alam ko. Alam ko. Pero baka pwedeng magsuot ka ng alampay o bolero. Para lang hindi. Para lang hindi malungkot si Mama. At ako, pwede akong malungkot?" Isang sandaling katahimikan. Pagkatapos, mahina. Halos may kasalanan. "Ayoko lang ng gulo." Bago ang kasal, ipinikit ni Maya ang kanyang mga mata. Nanatiling ganoon ng 10 segundo. At sinabing, "Sige, hahanap ako ng ibang damit." At ibinaba ang telepono. Bago pa siya makasagot, bumalik siya sa bridal shop ng mag-isa, nang walang Nadine, dahil ayaw niyang magpaliwanag. Pumili siya ng ibang damit may manggas. Formal. Maganda. Ngunit iba. Nakatayo siya sa harap ng salamin. At tinitingnan ang isang babae, na hindi na mukhang reyna. Mukha siyang angkop. Aprobado. Nagtanong ang tindera, "Sigurado po kayo dito? Mas bagay sa inyo yung una." Tumango si Maya. "Oo, sigurado ako dito." Nagbayad siya at umalis. Bawat pagsuko, kung titingnan ng isa-isa, ay maliit na bagay. Ang restaurant, ang mga bulaklak, ang seating arrangement, ang damit. Ngunit sa kabuuan, hindi ito isang serya ng mga kompromiso, kundi isang pagsasanay sa pagsunod. Sa bawat pagkakataon, ibinibigay ni Maya ang isang maliit na piraso, at sa bawat pagkakataon, sinasabi sa kanya, "Kita mo, hindi naman mahirap. Magbigay ka na lang, wag mo nang palakihin." At sa bawat pagkakataon, si Miguel ang tagapamagitan, na hindi nagsasabing, "Gusto ko," kundi gusto ni Mama. Tingin ni Papa. Ganon ang tama. Na para bang wala siyang sariling opinyon, o kung mayroon man, sanay na siyang itago ito, na kahit siya mismo ay hindi na alam kung saan ito nakalagay. Isang linggo bago ang kasal, Miyerkules ng gabi. Nakaupo si Maya sa bahay. Inaayos ang mga dokumento para sa trabaho kinabukasan. Dumating si Miguel, nang hindi tumatawag, na bihira niyang gawin, pumasok siya. Nag-alis ng sapatos. Naglagay ng isang supot ng mga grocery na hindi naman niya kailangan sa mesa ng kusina, at inilagay sa tabi nito ang ilang mga papel na nakastapler sa loob ng isang transparent folder. "Heto," sabi niya sa isang pang-araw-araw na tono. "Prenuptial agreement," pinilit ni Papa. Tiningnan ni Maya ang folder. Pagkatapos ay si Miguel. Naglalabas na siya ng mga kamatis mula sa supot at inilalagay sa ref. Na para bang walang kakaibang nangyayari. "Pormalidad lang?" tanong niya ulit. "Oo."
Sa pamilya namin, lahat pumipirma. Pumirma si Lara, pati asawa ni Tito Berto. Para lang sa kaayusan. Kinuha ni Maya ang mga papel mula sa folder, umupo sa mesa, at nagsimulang magbasa. Ang legal na lengguwahe ay pamilyar sa kanya. Hindi lang niya naiintindihan ang bawat salita. Nakikita niya ang mga kahihinatnan sa likod ng bawat isa. Unang pahina karaniwang format. Ikalawang pahina simula ng mga kondisyon. Ikatlong pahina huminto si Maya at binasa muli ang talata. Lahat ng ari-arian na nakuha sa panahon ng kasal ay mananatili sa asawang lalaki. Ang pagkakabalangkas ay maingat, legal na tama. Malinaw na may nagbayad sa isang mahusay na abogado. Susunod ang kanyang kondo. Bago ang kasal, kapag magkasama na silang naninirahan, ay isasama sa pondo ng pamilya. Ibig sabihin, hindi na ito magiging kanya. Susunod sa kaso ng diborsyo, wala siyang karapatang humingi ng anuman maliban sa mga personal na gamit. Damit, makeup. Ang sustento ay pag-uusapan ng magkabilang panig, na sa pagsasalin mula sa legal patungo sa ordinaryong wika ay nangangahulugang kung magkano ang desisyon ng mga reyes, iyon na, o wala. Natapos ni Maya ang pagbabasa. Isinara ang huling pahina at maingat na inilagay ang mga papel sa mesa. Si Miguel ay nakapagpakulo na ng tubig at nagtitimpla ng tsaa. Nakatalikod sa kanya. Miguel, sabi niya ng mahinahon. Binasa mo ba to? Lumingon siya. Hawak ang tasa. Medyo. Tiningnan ko lang. Sabi ni Papa. Standard daw ito. Hindi ito standard, sagot ni Maya. Ito ay pang-aapi. Abogado ako, Miguel. Nakikita ko to. Sa ilalim ng kasunduang ito, ikakasal ako at mawawala sa akin ang lahat ng pinaghirapan ko bago pa kita makilala. At kung may mangyaring masama, aalis ako na walang dala. Kahit ang kondo na binili ko 3 taon bago kita makilala. Sumimangot siya, inilapag ang tasa, ng medyo malakas. Tumalsik ang tsaa sa platito. Nag-exaggerate ka. Hindi naman tayo maghihiwalay. Bakit natin iisipin ang masama? Huwag mong sirain ang okasyon. Dahil lang sa isang pirasong papel. Papel? Miguel. Ito ay isang legal na dokumento. May bisa ito sa ilalim ng batas. At ang hindi pag-iisip sa masama ay hindi argumento, kundi isang palusot. Nanahimik siya, pagkatapos ay umupo sa tapat niya. Hinilot ang kanyang ilong 1 kilos na alam na ni Maya. Ginagawa niya iyon kapag ayaw na niyang ipagpatuloy ang usapan. Makinig ka, sabi niya ng mas mahina. Magagalit si Papa. Kapag hindi mo pinirmahan, pumirma si Lara nang walang tanong. Lahat pumirma. Kung tatanggi ka, magkakaroon ng gulo bago pa ang kasal. So, ang inaalala mo ay hindi ang pagiging hindi makatarungan ng kontrata, kundi ang magagalit si Papa? Hindi sumagot si Miguel. Ibinaling niya ang tingin. Humigop ng tsaa. Ang katahimikan sa pagitan nila ay naging hindi komportable, mabigat, at nakakatusok. Hindi pumirma si Maya, ngunit hindi rin siya gumawa ng eksena. Kinuha niya ang mga papel, gumawa ng kopya sa kanyang printer, ibinalik ang orihinal kay Miguel at sinabing, pag-iisipan ko. Tumango siya, na may halatang ginhawa. Sapat na sa kanya iyon hindi isang desisyon, kundi isang pagpapaliban. Umalis siya pagkatapos ng kalahating oras. At naiwan si Maya sa kusina. Matagal nang lumamig ang takure. Nagsalin siya ng kape sa isang malaking puting tasa. Hindi umupo sa mesa, kundi tumayo sa bintana, tulad ng ginagawa niya tuwing umaga. Ngunit gabi na ngayon, at sa labas ng bintana, sa halip na parke, ay mga ilaw poste, at iilang dumadaan. Mas mapait ang kape kaysa dati. O baka ganun lang ang pakiramdam niya. Iniisip niya si Lara, ang kanyang mga payat na kamay, na naghuhugas ng pinggan, ang maitim na bilog sa ilalim ng mga mata, ang 10 salita sa buong hapunan, ang asawang nakaupo sa tabi niya, na parang isang kasangkapan naroroon, ngunit hindi napapansin, at ang bulong sa kusina. Matatag ka. Itago mo lang sa sarili mo.
Nanggop ay Timmy. Ngayon, iba na ang tunog ng mga salitang iyon. Hindi na isang papuri, kundi isang babala. Hindi sinabi ni Lara, maging matatag ka. Pinapahalagahan niyan dito. Ang sinabi niya ay, matatag ka. At dahil dyan, susubukan ka nilang sirain. Itago mo. Kung hindi, makikita nila. At doon ka mismo tatamaan. Pumirma si Lara sa kontrata ng walang tanong. Tulad ng sinabi ni Miguel. Pumirma. At ano ang nakuha niya? Isang walang buhay na tingin. Pagkaalipin sa kusina. At 10 salita. Sa isang gabi. Ngunit minsan din siyang naging iba. Sigurado. Walang sino man ang ipinanganak na may ganoong mukha. Nakatayo si Maya sa bintana. Umiinom ng malamig na kape. At sa unang pagkakataon sa 9 na buwan, hindi niya iniisip ang kasal, ang damit, o ang seating arrangement. Iniisip niya na sa loob ng 3 buwan ng paghahanda, isinuko niya ang restaurant, ang mga bulaklak, ang seating arrangement, at ang damit. 4 na beses siyang nagsabi ng sige, 4 na beses niyang pinili ang kagustuhan ng iba, kaysa sa sarili niya. At sa bawat pagkakataon, hindi si Miguel ang nasa tabi niya, kundi nasa kabilang panig. Malambing. May kasalanan. Ngunit nasa kabilang panig. At ngayon, inaalok siyang pumirma sa isang papel na kukunin ang lahat ng natitira. At ang lalaking pakakasalan niya ay hindi nakikita itong isang problema. O kung nakikita man niya, mas takot siya sa kanyang ama kaysa sa posibilidad na mawala si Maya. Inubos ni Maya ang kape. Inilagay ang tasa sa lababo. Kinuha ang kopya ng kontrata. Maingat na itinupi. At inilagay sa drawer ng kanyang mesa, kung saan nakalagay ang mga mahahalagang dokumento. Hindi sa basurahan, kundi sa drawer. Dahil alam na ng abogado sa loob niya, nakakailanganin pa niya ang dokumentong ito. Pagkatapos ay pinatay niya ang ilaw sa kusina. Nahiga sa kama, ngunit hindi makatulog. Nakahiga siya sa dilim, at pinakikinggan ang ingay ng lungsod sa gabi, mga sasakyan, hangin, isang malayong tawa, at isang kaisipan ang paulit-ulit sa kanyang isip. Kung hindi niya kayang sabihing, hindi sa kanyang ama, dahil sa isang pirasong papel. Ano ang mangyayari kapag mas malaki na ang nakataya? Alam niya ang sagot, ngunit hindi pa siya handang bigkasin ito. Ang umaga ng kasal ay naging isa sa mga araw na hindi malilimutan. Maliwanag, mainit, na may malinaw na hangin, at mataas na langit. Isa sa mga araw na bubuksan mo ang bintana at iisipin. Ngayon, dapat maging maayos ang lahat. Nagising si Maya ng alas 6, kahit alas 7 pa ang kanyang alarma. Nahiga siya sandali. Pagkatapos ay tumayo, naglakad ng nakayapak papunta sa kusina, at kinuha ang kanyang lumang takure. Naglagay siya ng kape, nagsalin ng tubig, at isinalang sa apoy. Habang umiinit ito, tumayo siya sa bintana at tiningnan ang parke. Ang mga puno ay nagsisimula ng manilaw. Ang liwanag ng umaga ay malambot na dumadapo sa kanilang mga tuktok. Nang umangat na ang kape, inalis niya ito sa apoy, isinalin sa tasa, at humigop. Mainit, mapait, may kakaibang lasa na tanging ang takure na iyon lamang ang nagbibigay. 10 minuto sa bintana, tulad ng bawat umaga. Ngunit ngayon, ang 10 minutong iyon ay iba, mas mabigat, mas siksik, na may lasa ng isang bagay na hindi niya mapangalanan ngunit pisikal na nararamdaman. Tulad ng isang bato, sa ilalim ng kanyang mga tadyang. Pagkatapos, inilagay niya ang tasa sa lababo, at naghanda na. Ang damit ay nakasabit sa pinto ng aparador, sa loob ng isang case, yung may manggas, ang inaprubahan ng kanyang biyenan. Binuksan niya ang zipper, tiningnan ang tela, at sa isang iglap ay naisip ang isa pa, yung kulay krema, off the shoulder, kung saan siya ay isang reyna. Pagkatapos ay umiling siya. Kinuha ang damit, at nagsimulang magbihis. Inayos niya ang kanyang buhok, naglagay ng simpleng make-up. Ang hikaw na isinuot niya ay sa kanyang ina. Pilak na may maliliit na sapiro ang tanging bagay na hindi sumunod sa tagubilin ng mga reyes. Sa salamin,
Isang magandang babae, sa isang magandang damit, ang nakatingin sa kanya. Handa na. Ngunit mayroong hindi tumutugma sa kanyang mga mata. At sa kanyang ngiti, siya mismo ang nagmaneho papunta sa simbahan. Hindi dahil walang maghahatid, kundi dahil gusto niyang mapag-isa sa loob ng 20 minuto na iyon. Sa labas ng simbahan, nakita niya ang kanyang ama. Si Victor Santos ay nakatayo malapit sa pasukan, nakasuot ng madilim na Amerikana na isinusuot lamang niya tuwing kaarawan ni Maya. Araw ng mga patay at bagong taon. Kalmado ang kanyang mukha. Tulad ng dati, nakita niya ang anak at lumapit. Huminto siya sa harap niya. Tiningnan siya ng matagal at nagtanong, "Sigurado ka ba?" Isang tanong na naglalaman ng lahat ng alam niya, nakikita, at pinaghihinalaan sa mga nakaraang buwan. Tumango si Maya. "Opo pa, sigurado ako." Tumango rin ang kanyang ama, at inialok ang kanyang braso. Hinawakan niya ito mainit, matatag, maaasahan at pumasok sila sa loob. Puno ang simbahan. Mga 60 tao. Ngunit ang pagkakaayos nila ay nagsasabi ng lahat. Sa kanan, ang hanay ng mga Reyes, mga tiyahin, tiyuhin, mga pinsan lahat, ay naroroon. Siksikan. Sa kaliwa, ang panig ni Maya, ang kanyang ama, si Nadine na may nerbiyosong ngiti, 3 kaibigan, at 2 kasamahan sa trabaho. 7 tao laban sa halos 50. Naglakad si Maya sa pasilyo, at naramdaman ang mga tingin. Mula sa panig ng mga Reyes, sinusuri siya ang damit, ang buhok. Tumango si Teresita sa unang hanay bilang pag-apruba, sarado ang balikat, kaya tama ang lahat. Si Enrique ay nakaupo sa tabi ng kanyang asawa. Si Lara, sa ikatlong hanay, sa dulo, na para bang nag-iwan na ng daan palabas. Si Miguel ay nakatayo sa altar. Guwapo sa kanyang suit. Ngumiti siya kay Maya, isang ngiti na dating nagpapatibok ng mabilis sa kanyang puso. Ngunit ngayon ay nagdudulot na lamang ng mapanglaw na sakit. Ang pari ay nagsimula na. Ngunit bago pa man niya matapos ang kanyang pambungad, tumayo si Enrique Reyes. Dahan-dahan, may awtoridad. Tulad ng isang taong sanay na sa kanyang pagtayo ay tumatahimik ang lahat. Inayos niya ang kanyang Amerikana at umubo. Sa kanyang mga kamay ay may isang nakatuping papel. Mga kagalang-galang na bisita. Simula niya sa boses ng isang pinuno. Hinihiling ko ang isang sandali ng inyong pansin. Sa aming pamilya, mayroon kaming isang magandang tradisyon. Bago opisyal na pumasok ang nobya sa angkan ng mga Reyes, ipinapahayag namin ang aming mga prinsipyo bilang pamilya. Hayagan. Sa harap ng lahat, para maging patas. Para walang makapagsabi sa huli na hindi sila binalaan. Ngumiti siya nang malapad. Ngunit hindi ito isang kuwentong pambata. Nakatayo si Maya sa tabi ni Miguel at naramdaman ang panlalamig ng kanyang mga daliri. Lumingon siya sa nobyo. Nakatingin si Miguel sa malayo. Walang gulat. Walang galit. Alam niya. Siyempre, alam niya. Inilabas ni Enrique ang kanyang salamin. Ngunit hindi siya ang unang nagbasa. Tumayo si Teresita at ngumiti, isang ngiti na totoo. Taos puso. Ng isang taong lubos na naniniwala sa kawastuhan ng kanyang ginagawa. Unang punto. Sabi ni Teresita, dadalhin ng nobya ang apelyido ng kanyang asawa. Walang gitling, walang kung ano-ano. Naging Reyes. Ibig sabihin, Reyes na. Tulad ko. Tulad ng lahat ng aming mga babae. Ito ang pundasyon. Nagkaroon ng bulungan ng pagsang-ayon sa hanay ng mga Reyes. Kinuha ni Enrique ang pagkakataon. Ikalawang punto. Prenuptial agreement. Lahat ng ari-ari ang naipon sa loob ng kasal ay mapupunta sa asawang lalaki. Hindi ito kapritso. Ito ay proteksyon sa yaman ng pamilya. Ang negosyo ay itinayo sa loob ng maraming taon. At dapat itong manatili sa pamilya. Ang kasunduan ay pipirmahan ngayon. Napalunok si Maya. Ang parehong kasunduan.
Ang ikatlong punto ay binasa ng tiyuhin ni Miguel, si Tito Berto, isang malaking lalaki na may mapulang mukha. Ang kondo ng nobya bago ang kasal ay ililipat sa pag-aari ng pamilya para mapatibay ang tahanan. Ang pamilya ay kung saan lahat ay ibinabahagi. Tama ba ako? Naghanap siya ng suporta at nakuha niya ito. Ika-4, ang pinsan ni Miguel, si Paulo, at ang sasakyan. Ang kotse ng nobya ay para sa pangkalahatang gamit ng pamilya. Parang magkakapatid lang. Walang formalidad. Ika-5 punto, muli kay Teresita. Ngunit ngayon ay seryoso na ang kanyang mukha. Pagkatapos isilang ang unang anak, iiwan ng nobya ang kanyang trabaho at lubusang itutuon ng sarili sa pamilya. Pag-aalaga ng mga anak. Bahay. Gawaing bahay. Walang pagsasabayin ko. Walang kailangan ko ng karera. Ang mga anak ay sagrado. At ang ina ay dapat maging ina. Hindi isang career woman. Hindi ito negosasyon. Sa bawat punto, lalong tumatahimik ang simbahan sa panig ni Maya. Si Nadine ay dahan-dahang ikinuyom ang kanyang mga kamao. Si Victor Santos ay nanatiling hindi gumagalaw. Ngunit ang kanyang panga ay halatang nanigas. Ang ika-6 at huling punto ay para kay Enrique. Tinanggal niya ang kanyang salamin, tiniklop ang papel, at tiningnan si Maya ng diretso. Ang nobya ay hindi sasagot sa mga nakatatanda at hindi gagawa ng mahahalagang desisyon nang walang pahintulot ng pamilya. Ito ay paggalang. Ang pamilya ay hindi demokrasya. Ang pamilya ay may kaayusan. Maingat niyang itinupi ang papel at iniabot kay Maya. Ayan, sabi niya, na may ngiti ng isang nagwagi. Ngayon, alam mo na, maligayang pagdating sa pamilya. Naghihintay ang bulwagan. Ang mga Reyes ay nagsimula ng ngumiti. Tapos na ang tradisyon. Ngayon, tatango ang nobya. Magpapasalamat at magsisimula na ang seremonya. Si Miguel ay nakatayo sa tabi ni Maya. At nanatiling tahimik. Hinawakan ni Maya ang papel. Tinitigan ito. 1 segundo. 2. 3. Pagkatapos ay inilapag niya ito sa mesa ng pari. Dahan-dahan. At dahan-dahan ding lumapit sa mikropono na inihanda para sa mga panata. Hinawakan niya ito. At ang pag-click ng switch ay umalingaw-ngaw sa buong simbahan. Salamat, Ginoong Enrique. Simula niya sa isang matatag na boses. Salamat sa listahan. Pinakinggan kong mabuti ang bawat punto. Pinaghandaan ninyo ito ng husto at pinapahalagahan ko iyon. Dahil ngayon, tiyak ko nang alam kung ano ang pinapasok ko. Huminto siya sandali para huminga. Inaalok ninyo akong ibigay ang kondo na binili ko sa sarili kong pagsisikap. Inaalok ninyong ibigay ang kotse na binayaran ko ng buo. Inaalok ninyong talikuran ang propesyon na mahal ko at bumubuhay sa akin. At inaalok ninyong sumunod sa mga taong wala pang 1 taon kong kilala dahil lang yan ang nakasanayan. Nagsalita siya ng malinaw, tulad ng isang abogado sa korte. Pero mayroon din akong isang kondisyon, sabi niya, at lumingon kay Miguel. Tiningnan niya ito sa mata. Walang galit, walang luha, walang paninisi, mayroong isang bagay na mas malala pa. Pag-unawa. Isa lang, hindi ako magpapakasal sa isang lalaki na ibinebenta ako sa sarili niyang pamilya. Natigilan ang bulwagan, napatigil ang lahat. Nagpatuloy si Maya, mas mahina, para na lang kay Miguel, ngunit dinala ng mikropono ang kanyang boses sa buong simbahan. Naghihintay ako. Miguel, nakatayo ako rito, at naghihintay na magsabi ka ng kahit isang salita, na haharapin mo ang iyong ama, at sasabihing, tama na. Sobra na yan. Naghintay ako na tatayo ka sa pagitan ko. At ng listahang ito, dahil ikaw dapat ang gumawa niyan. Ikaw ang lalaking pakakasalan ko sana. Ngunit nanahimik ka. Nanahimik ka nang pumipili ng damit ang nanay mo para sa akin. Nanahimik ka nang ibinigay sa akin ang kontratang iyon. At nanahimik ka ngayon. Si Miguel ay hindi gumalaw. Kung hindi mo ako kayang protektahan ngayon, sabi ni Maya. Hindi mo ako kailanman mapoprotektahan. Hindi dahil masama ka, kundi dahil hindi mo kaya. Dahil para sa iyo,
Batas ang salita ng iyong ama. At ako ay isang karagdagan lamang sa batas na iyon. At kung sa tingin mo ay normal iyan, ibig sabihin, para sa iyo, hindi ako asawa. Ako ay isang transaksyon. Tumalikod siya kay Miguel. Binuksan ang kanyang maliit na bag. At kinuha ang nakatuping mga papel ang kopya ng prenuptial agreement. Dinala niya ito. Itinaas niya ang mga papel para makita ng lahat. Pagkatapos, dahan-dahan, pinunit niya ito sa gitna. At muli sa gitna, ang mga piraso ng papel ay inilapag niya sa mesa, sa tabi ng mga dokumento ng kasal na hindi na mapipirmahan. Kasama nito, inilagay niya ang singsing. Ayokong pumasok sa isang pamilya, sabi niya. At sa unang pagkakataon, ay nanginig ang kanyang boses. Ngunit napigilan niya ito. Kung saan ang isang babae ay isang utusan na may mga obligasyon ngunit walang karapatan. Kung saan ang lakas ay kahiya-hiya at ang pagsunod ay pag-ibig. Huminto siya at idinagdag. Nakatingin sa ikatlong hanay. Ang inyong si Lara, sa buong taon, ay hindi nagsabi sa akin ng higit sa 20 salita. Akala ko, ugali niya lang. Ngayon, naiintindihan ko na kung bakit. Napapitlag si Lara sa kanyang upuan, na para bang may nagsalita ng malakas sa isang bagay na matagal na niyang iniisip. Ibinaba ni Maya ang mikropono. Kinuha niya ang kanyang bag at naglakad palabas. Ang tunog ng kanyang mga takong sa sahig ay malinaw, tulad ng isang metronom. Si Victor Santos ang unang tumayo, tahimik, at sumunod sa kanyang anak. Sumunod si Nadine. Pagkatapos ang kanyang mga kaibigan, at ang kanyang mga kasamahan. 7 tao. Ang buong panig ni Maya ay tumayo at lumabas. Ang pinto ay sumara ng marahan, na sa katahimikan ay parang isang tuldok sa dulo ng isang pangungusap. Sa labas, huminto si Maya. Sumikat ang araw. Mainit at maliwanag. Huminga siya ng malalim, at ang hangin ay parang mas magaan, mas malinis. Niyakap siya ni Nadine mula sa likod. Baliw ka! Isa kang bayani! Mahal kita! Hindi sumagot si Maya. Nakatayo lamang. Hawak ang kamay ng kanyang ama. Tulad noong bata pa siya, sa pasilyo ng ospital. Ngunit ngayon, hawak niya ang kamay nito, hindi dahil natatakot siya, kundi dahil gusto niyang malaman ng ama niya na nakatayo siya sa sarili niyang mga paa. Maayos siya. Ang katahimikan sa simbahan ay tumagal ng 15 segundo, at pagkatapos ay nagsimula ang gulo. Si Teresita ay napahawak sa dibdib. Si Enrique ay namula sa galit, at nagsimulang sumigaw sa hangin. Iyan ang pasasalamat. Binuksan namin ang aming pamilya sa kanya, tapos gagawa siya ng sirko. Isang histerikal. Si Miguel ay nanatiling nakatayo sa altar, nakayuko, parang isang estatwa. Pagkatapos ng kalahating oras ng kaguluhan, may nakaalala sa reception. Bayad na ang restaurant. Nakahanda na ang mga mesa. Nagpa siya si Enrique na ituloy ito. Bayad na. Walang masasayang. Ngunit pagdating nila sa Villa Reyes, hinarang sila ng isang manager. Paumanhin po. Ngunit kinansela ang event sa utos ng may-ari ng establisimento. Ibabalik po ng buo ang inyong ibinayad. Sinong may-ari? Sigaw ni Enrique. Kami ang nagbayad. Ang bayad po ay hindi nakapangalan sa inyo. Sagot ng manager. Naalala ni Enrique. Bilang isang magandang loob na kilos, si Victor Santos ang nagbayad para sa reception. Mula sa parking lot kanina, tinawagan ni Victor ang manager at kinansela ang lahat. Ang pamilyang Reyes ay nauwi sa kanilang bahay, kumakain ng kung anong mayroon sa ref. Ang dapat sana'y isang marangyang salo-salo ay naging isang tahimik at malungkot na hapunan. Tumawag si Miguel kinabukasan. Hindi sinagot ni Maya. Nag-text siya. Hindi ko alam na gagawin nila iyon. Pakiusap. Mag-usap tayo. Sumagot si Maya ng isang mensahe. Alam mo ang tungkol sa kontrata. Alam mo ang ugali ng pamilya mo. Alam mo at nanahimik ka. Yun na ang sagot. 1 linggo pagkatapos, pumunta siya sa kondo ni Maya. Hindi niya binuksan ang pinto. Maya, kakausapin ko si Papa.
Aayusin ko ang lahat. Bigyan mo ako ng isang pagkakataon. Binuksan ni Maya ang pinto. Tiningnan niya siya. At sa unang pagkakataon, walang galit, walang sakit pagod, at kalinawan lamang. Miguel, sabi niya ng mahinahon, hindi ka masamang tao, pero mahina ka. At hanggat hindi mo natutunang mamuhay gamit ang sarili mong isip, hindi ka magiging masaya at magpapahirap ka lang ng sinumang babae sa tabi mo. Ayokong maging susunod na Lara. Isinara niya ang pinto. Pagkalipas ng isang buwan, tumawag si Marian. Narinig mo ba? Si Lara. Nag-file ng divorce. Tahimik lang. Galit na galit si Enrique. Pero sa unang pagkakataon, hindi siya umurong. Naisip ni Maya na marahil ang mga salita niya sa simbahan ay nagbigay kay Lara ng huling tulak na kailangan niya. Isang linggo, pagkatapos ng naudlot na kasal, dinalaw siya ni Victor. Nagdala siya ng kaldereta mula sa kanyang restaurant at isang bote ng alak. Kumain sila sa kusina, nag-usap tungkol sa mga ordinaryong bagay. At nang paalis na ang kanyang ama, humarap ito sa kanya at sinabing, "Ipagmamalaki ka ng nanay mo." Ang 5 salitang iyon, ang pinakamahalagang narinig niya sa buong buwan na iyon, noong Lunes. Nagising si Maya ng alas 6. Gaya ng dati, nagtimpla ng kape sa lumang takure ng kanyang ina. Habang umiinom at nakatingin sa parke sa labas ng kanyang bintana, naramdaman niya ang kapayapaan. Pumasok siya sa kanyang opisina. "Magandang umaga." "Kape?" tanong ni Olivia. Tumango si Maya. "Oo." "Sige." Umupo siya sa kanyang mesa. Binuksan ang kanyang planner at nagsimulang isulat ang mga gagawin sa araw na iyon. Normal, Lunes na puno ng trabaho. Ang buhay ay hindi natapos. Nagpatuloy lang ito kung saan dapat itong magsimula. Bago pa man ang seremonya, kinuha ng aking biyenan